Ganito kasi 'yan, noong panahon ng kampanya 'no, and even before panahon ng kampanya, ang dami nating pinagdaanan na tayo po ay nagbuklod-buklod at, talagang dinepensahan natin ang, kampo ng Duterte because we really believe so, yung 6 years na serbisyo ng isang Duterte administration. Kaya nga for 3 years na ginaganito tayo ng administrasyon na ito lang election na ito kung saan narinig ang ating mga boses. Marami ang mga alam niyo na, yung pumunta, sa slate or sa kampo ng mga Duterte na talaga namang tayo 'pag nakita natin ng isang tao na kumampi or pumunta sa atin, talagang well-received ang mga 'yan at well-supported yung mga 'yan. Nakita natin mga politiko diyan na, ah, gumamit ng litrato ni Tatay Digong at talaga nga naman minahal natin at sinuportahan natin. Ano ho, meron lang akong nakitang, politiko, lalo na ngayon, na I am trying my best ano, as a person and as a voter to understand kung bakit ganito ang nakikita natin ngayon. But anyhow, with regard to this, ang nakikita ninyo ngayon ay isang litrato kung saan dalawang public servants, si Isko Moreno at saka si Pambari Cuatro, with the people who got this, yung tinawag nilang group effort to bring PRRD sa dahig. Pero ngayon nakikita natin na parang, alam mo yung ang saya-saya nila tapos tayo dito, sobrang lungkot natin dahil butot, balat, payat, at on the verge of, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang si Tatay Digong dahil unang-una nagbigay na rin siya ng kanyang mga, yung kahilingan kapag siya ay namatay. But, let us start with, Yorme Isko Moreno. Yorme, as you all know, I myself supported him during 2022 election as the president. Hindi po si BBM ang aking sinuportahan. Kami po ng mga kasamahan natin mga DDS, including the Banateros, Banatbay. Ako, malaking malaking impact din yung pag-support ni Banatbay kay Yorme Isko dahil naging guideline ko rin nga naman talaga para tignan at balikan ang katatao nitong si Marcos Jr. Dahil siyempre before, kumbaga medyo nabubulag tayo no? Nabubulag tayo na dahil parang ang ganda nung kanilang optics when it comes to Marcos, abay marami nga naman talagang nabulag ano ho. But I myself supported Yorme and I'm still now supporting Yorme Isko Moreno. It is not because yung Yorme as Yorme talaga. It is because nakita natin the little Duterte and Isko Moreno. Tingnan mo naman, in just a span of 3 years as mayor of City of Manila, talaga nga namang ang dami, very hands-on na isang lokal mayor, no? Very hands-on, nakita natin, wala na akong masabi, sa totoo lang. Kasi believe ka, 3 years, ang dami nang nagawa. And then, nung pumalit, itong si Lacuna, ano nangyari? 'Di ba? So, kung titingnan ko, no, Yorme sa panahon ng administrasyon ng isang Duterte, super effective po yan. Kasi parang yan tandem, the national and the local government. Ngayon, iba ang sitwasyon kasi ngayon. Yung national government ngayon, hindi na tumatalima doon sa dating administrasyon, yung takbo ng dating administrasyon. So, nagkakaroon na ng conflict. Ako, naiintindihan ko si Yorme kung saan siya ngayon, no? Kasi Manila is the center of the Philippines. So, almost anything about the Philippines is Manila kasi sentro nga yan. Kung hindi siya makikiayon
sa gobyerno ngayon. Malamang sa malamang, alam nyo na kung saan mapupulot itong si Yorme. But I do and still believe na even na makikiayon siya sa administrasyon ngayon, I do and still believe na meron pa rin siyang prinsipyo at tamang serbisyo na gagawin niya sa Maynila. I know na hindi siya padadaig, I know na hindi siya pakukontrol. Dahil siya, siya hands-on eh. Kumbaga, maganda kasi yung ginagawa ni Yorme kasi everything is documented. Kasi oras na meron silang gagawin dito, alam ng taong bayan, bakit ninyo ito inaagrabyado? Kitang-kita naman namin na nagtatrabaho siya. Taliwas doon sa ginawa ni Hani Lacuna na akala natin na hindi siya pakakain sa sistema dahil galing si Lacuna from the endorsement or from the good work ng Yorme Isko, akala natin itutuloy niya ito. And the same time, akala natin si Marcos Jr. itutuloy niya yung Duterte administration effect, pero hindi, di ba? So, naging same feather itong Lacuna at saka si Marcos na ito. But, coming this new mayor natin, alam ko sa sarili ko na itong photo op na ito na nakikita natin, hindi naman itong si Yorme sa mga tulongges na kagaya ni ito, yan, si Torre na yan, saka si Marcos Jr. Bangag na yan. So, with Yorme Isko, wala akong masabi. Itong picture na yan, picture lang yan. Dito ako may masasabi kay Governor Pambari 4. Kasi taliwas kay Yorme never used a Duterte to win a mayor. But this Pambari 4 always used and even endorsed by the PDP laban under Duterte, laging gamit sa karatula sa likod. At ako for your information, kasi ako naniniwala pa rin ako, hindi naman porke nagkaroon kayo ng litrato, himudpuit ka na dyan, di ba? Naniniwala ako doon. Walang problema kasi syempre as local government unit, kailangan nating magkaroon ng good, harmonious relationship with the national government. Regardless kung yan po ay hindi magandang administration, pero kailangan pa rin. So, photo op like this is nothing. It's okay. Ang problema ko lamang kung papaano sumagot si Gov. Bari 4. Ito kasi like for example, ito, meron siyang mga sagot, no? Sasabihin niya kasi dito, sabi niya, no group has the monopoly of my victory. Ang kaso, bakit hindi mo to sinasabi noong panahon ng kampanya? Di ba? Sana nung kampanya, pinuntahan mo ang kampo ng mga Dilaw, pinuntahan mo yung mga Marcos Bangag team, di ba? Para sasabihin mo, wala akong hindi ako sa PDP, hindi ako sa Alyansa, hindi ako sa, di ba? And after ganito, sasabihin mo na walang monopoly of my victory. When in fact, majority of your win, it is because doon sa ginawa nila kay PRRD. It is the people who made me win. And sino yung mga people na yon? Hindi ba yun ay mga sumusuporta kay PRRD? Tapos sabi niya, it's a colorless administration. Ngayon mo sinasabi na colorless, samantalang green ang gamit mong kulay. Nandun ka kay PRRD, green na green ka. Dito nga ako, photo o picture, okay na sana. Wala na tayong mga ganitong mga comment. Pero pag yung may mga sinasabi kang mga ganito, lalo mo lang pinapagalit yung taong bayan. Sabi mo pa dito, the real DDS are cool. Diba? The real DDS are cool. May mga sagot pa dito na, in governance, colorblind works at times. Bakit hindi mo sinabi ito ng kampanya? So, ibig mong sabihin, yung nung kampanya, iisang kulay ka lang. Nasa green ka lang. Tapos, nung nanalo ka, sasabihin mo, in governance, colorblind ka na. Lahat na pwede. Di para mo na rin sinabing ikaw si Bangag. Kasi nung panahon ni Marcos Jr., nakita ninyo kung paano nila
kalabanin yung si Leni Robredo, 'di ba? Kasama yung mga Duterte in the name of Sara Duterte. Tapos nung nanalo ka na, sasabihin mo na, hindi, lahat pwede. Mali nga. Hindi, sa akin kasi no. Ito, tignan natin yung mga other angle of this Pambari 4. Tingnan ninyo, ayan 'di ba? Ganyan siya, green na green 'yan. PDP, Duterte. Tapos nung nanalo ka, ganito na ang sasabihin mo. Parang nakalimutan mo ba na yung laban natin it is because of all the treatment towards the Duterte, yung hindi man lang pinagbigyan ng hustisya na madinig sa Pilipinas, lalong-lalo na ngayon matanda na si Tatay Digong. And then all along sasabihin mo, true DDS are cool, ang totoong DDS ay alam mo yun, parang colorless na tayo. Ngayon, iisa yung kulay natin, green. Kung green ka talaga, hindi po pwedeng ganun, di ba? Ngayon, sasabihin, sige, kailangan naman nating picture lang yan. Sige, picture lang yan. Pero kung ikaw yon, di ba? Alam mo ang ginawa ng mga ito na group effort sa kay Tatay Digong. Anong gagawin mo, di ba? Kasi kahit sabihin na natin, sige, picture lang yan. Pero kahit picture yan, sa mata ng mga Duterte supporters, very bad optics yan. Kasi parang tinutusok ba ang puso natin? Ito, kinukundina natin itong mga tao na ito doon sa mga kabalbalang ginawa nila kay Tatay Digong. Tapos kasama mo in one hapagkainan, in one picture, parang ganon. I mean, there are ways like, for example, si Mayor Magalong. Mayor Magalong is doing a good job sa Baguio City. Pero nakikita ba natin na siya po ay nakikilitrato o halubilo sa mga bangag administration? In fact, he is doing the other way around. Like, he wants the national government to be accountable doon sa mga pinaggagawa nila, sa mga corruption na yan. He's doing the other way around. Like, hindi mo kinakailangang, alam mo yun, na nandun ka. Kasi, kung titingnan natin, alam mo itong ginagawa ng Marcos administration. Patalikod and very hideous yung ginagawa nila. Kunwari, i-invite ka nila, okay tayo, ganito, ganyan. Alam mo yun, sa first stage, friendly sila sa'yo. Kumbaga parang ito kailangan natin magtrabaho, mag-collaborate tayo, national at local government, ganun. Sige, okay kayo, nagkaroon kayo ng picture-picturean, ganito, pinost nyo ganito. Pero tuloy pa rin si Gov. Pambari 4 sa kanyang trabaho na pupuksain niya yung mga durugista, yung mga drug lord, yung mga illegal quarrying yan. Taliwas yan sa interest ng bangag administration. So anong gagawin ng administration nito? Kailangan nilang takutin na ngayon si Gov. Pambari 4. Ini-example ko lang ito kasi ganito kasi yung sistema nila, yung pattern nila. Tatakutin na nila si Pambari 4. Kakasuhan, tatanggalin as Gov, ganito ganyan. 'Di ba? Prior to the sitting of Gov. Pambari 4, 'di ba? Merong hinain si Gwen Garcia. Kumbaga, we don't know what's going on behind them. My point there is, unang stage, kaibiganin. Okay? Para pag tuloy-tuloy sa laban, halimbawa, maayos yung governance ni Gov. Pambari 4, yung, hindi natatalima doon sa interest ng gobyerno ngayon. So, kailangan na nilang magkaroon ng mga deal, transaction na, ganito tayo, wag mo nang anuhin itong quarry company nito, wag mo nang anuhin itong fishing company na to, itong hoarding company na ito, para okay tayo, yung parang ganun. So, for an official na parang naho-hostage, anong gagawin? Hindi susunod. Diba? I'll give you an example. Si Gov. Mamba. Diba nung una talagang nakita natin yung talagang
kontra niya yung EDCA na yan. Talagang umabot pa talaga sa hearing sa House kung saan anong ginawa sa kanya. 'Di ba? Inano siya, kinomtempt siya. O pagkalabas na niyang contempt, ano nangyari? Tumahimik na siya. Yun yung example ko na estilo at pattern ng gobyernong ito na kailangan, alam yun, sumama ka sa aming kalakaran para hindi ka malagay sa alanganin. Yan ang yan yung possible na magiging chilling effect ng ginagawa ng administration ngayon na itong pa-photo op na ito. Well, initially sabi ko nga, walang problema sa photo op, 'di ba? Picture lang naman 'yan. Pero behind that, hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. 'Di ba? Like for example, si Lacuna, akala natin itutuloy niya yung kay Yorme. O ano nangyari? Pagka sunod na ni Yorme, malaking utang ang iniwan ni Lacuna kay Yorme. Saan nila dinala yon? Ilan silang nagparty-party doon? Ilan silang nag-divide ng perang nilimas nila sa Maynila? Diba? So those are the good examples of what might be the pattern of this government going through this itong ating mga government officials ngayon. It might be, okay, si Yorme, let's see, let's try and observe pa rin kasi syempre makapangyarihan ang gobyerno ngayon with all of this budget na pera ng taong bayan. Kayang-kaya nila itong gamitin laban sa atin. Kaya nilang bumili ng politiko, ng tao, ng pulis, ng general, lahat pwede. Kahit Supreme Court, kahit Ombudsman, pwede. 'Di ba? So, yun lang sa akin, inuulit ko, walang problema sa picture-picture na ganito. But let us be cautious. Kasi masyadong patalikod gumalaw ang gobyernong ito. Pwede nila itong, hindi ko rin naman masisisi kung one of these days nakuha na ng gobyerno sila Yorme or Pambari 4, hindi ko naman sila masisisi. Kasi gigipitin kasi yung mga yan pag hindi sila sumunod. Ngayon, dito ko na ipapasok yung sinasabi natin na kaya nilang tumraidor. Si PRRD nga tinraidor mismo ng kanyang dating gabinete, si Anyo. 'Di ba? Si Pambari 4 na alam natin, siyempre gamit ng yung Duterte, nanalo siya because of the Duterte, pero ngayon medyo parang colorless na siya. Yung mga linyahan, alam nyo, hindi malayong mangyari na pwedeng makuha din ng administration ang mga kagaya nito. Hindi malayong mangyari na marami ang sumuporta sa mga Duterte noong araw na ngayon hindi malayong mangyari na makuha ng gobyernong ito sa pamamagitan ng pananakot, panggigipit at pera. So yan po ang bantayan natin bilang mamamayan. It's not being negative, no? Kasi ito po ay optics na naandyan na nakikita na natin. Ano pa ang ibang ibig sabihin nito, di ba? So, we are not being negative or alam mo yun, yung lagi naman, wala pa ngang 100 days wala pa ngang 3 months wala pang 6 months, ganun na ganun tayo, di ba? Nung panahon ni Bangang, 3 years na ngayon, talagang kitang-kita natin. Lalong sukdulan na hindi maganda ang pamumuno. So, ang sa akin, matutunan na tayo as early as now. Kung pwede natin pigilan, kung pwede natin punay na natin. Wag yung tiwala na naman tayo, tapos later on, mabubudol na naman tayo. Wait pa natin, masyadong maaga pa para mamuna. Hindi. Ngayon na, kung meron na tayong nakitang an inch of doubt, an inch of like this, punahin natin. Kasi habang maaga pa, maikokorek pa nila. Antayin pa natin na mabubudol na naman tayo?